Magsipo muna ang lahat ng mga kapatid. Humingi ako ng paumanhin na muli ngayon lang ako nakarating dito sa Sitio Palanguyan, Barangay Paisa, Saong, Quezon. Maraming salamat sa may tahanan sa patuloy na pagtitiwala na dito'y ganapin ang banal na misa upang ang mga nasa dilim ay akayin sa liwanag. Kung liwanag ang ating pag-uusapan, hindi liwanag ng buwan, hindi liwanag ng araw, hindi liwanag ng bumbilya o ng anumang ilaw. Ang liwanag na aking tutukoy ay liwanag mula sa Diyos. Liwanag na marapat nating panghawakan sapagkat si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. At ang lumalakad ayon sa liwanag ni Jesus ay mabubuhay. Ngunit ang lumakad ayon sa liwanag na hatid ng tao lamang ay may kapahamakan. Ngunit dumarating ang araw at ngayon na nga, hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba na siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, hindi tayo nagtagumpay. Hindi tayo nagtagumpay, ngunit masagana tayo tumatawag ng Lord. Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, iligtas mo kami. Maliligtas lamang tayo kung sinusunod natin ay ang tinatawag nating Panginoong Jesus. Ngunit kung ika'y Panginoon, Panginoon, ngunit ang utos lamang ng tao ang iyong sinusunod, hindi ka magtatagumpay. Mamumuhay ka sa kadiliman, at ang taong namumuhay sa kadiliman ay hindi namumuhay ayon sa aral at turo ni Kristo Jesus. Hindi ang pagtawag sa pangalan ni Jesus ang iyong ikaliligtas. Ang kailangan ay ang pagsunod. Saan? Sa aral at turo ni Jesus na ating tinawag na Panginoon, ngunit hindi tayo nagtagumpay. Hindi tayo nagtagumpay sapagkat naging hindrance ang katuruan ng tao. Ang katuruan ng mga praile. Sino ba itong praile? Ito ay ang mga paring Kastila na sumakop sa bansang Pilipinas ng panahon ng ating mga kanununuan na hindi pa tayo ng panahon yun. Hindi pa tayo tao ng panahon yun. Ngayon, tao na tayo. Gusto niyo bang ikwento ko pa? Paano nagsimula ang creation? Paano nagkatawang-tawang Diyos? At paano si Jesus ay pinako sa krus at namatay? At paano nga siya isinilang noon sa Bethlehem? Kailan yun? October 3. October 1, 8 BC. Nang siya isilang sa Bethlehem. Nang panahon yun, hindi pa tayo tao. Dahil tayo isinilang lamang itong AD, 19th century. Ang haba ng panahon na pagitan. Mula ng 8 BC, October 1. At namatay ang Panginoong Jesus, April 3, 33 AD. Inilibing ng labit hapon at nabuhay sa ikatlong araw. April 5, 33 AD. Ang sabi ng marami, ang Panginoong Yesus ay namatay sa edad na 32, going to 33. No.
Ang Panginoong Jesus ay namatay at the age of 40. 33 AD nang siya ay mamatay, April 3, plus 7 years sa panahon ng BC. Ano yung BC? Before Christ. Bago ang Kristo. 2,000 taon bago ang Kristo at 2,000 taon at 23 na sa panahon ng Panginoon. Ngunit, tinapos ng Panginoon ang kanyang misteryo sa ngalan ng anak noong siya bumaba sa pangalawang pagkakataon. Dito siya bumaba sa Pilipinas. Sa bansang Pilipinas sapagkat itinatwa siya ng kanyang bayan, ang bayang Hudyo, itinatwa siya. Kung may ilan na naniwala, pinatay pa rin sila. At yan ang 12 apostoles at ang mga sumunod sa kanila ay pinilit na gapiin upang hindi maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon at ang pangalan ni Jesus. At ngayon, ang bayang Israel ay iniwan ng Diyos nila. At nang iwan ng bayang Israel ng kanilang Diyos, naghanap ng panibagong bayan ang Diyos. At nasumpungan niya ay ang bayang Hentil. At sa gitna ng bayang Hentil, lahing Pilipino ang kanyang kinalugdan. Kung bubutilin ko, True Bible, matatagalan tayo. Gusto niyo ba matagal? O gusto niyo ay summarize? Baka after 30 minutes, iwanan niyo na ako. E di sasummarize ko na lang. Maniwala ang nais maniwala, tumanggap ang nais tumanggap, sumunod ang nais sumunod, ang umaayaw, walang hahatol, walang hahamak, si Diyos pa rin. Amen? Kaya, maraming pagsubok sa loob ng ministeryo at ilaw ni Amang Iskop, lalo na sa lugar ito. Hindi may iwasan ang pagsubok, sapagkat ang pagsubok ay apoy, bautismo sa apoy. Ang sabi ni Juan Bautista, bago niya binautismohan si Jesus sa Jordan River, binabautismo mo kayo ng tubig bilang tandaan ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang kasunod ko na higit sa akin, na hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapa, ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Kaya ang bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy ay dito lamang sa third mystery mangyayari, hindi sa second mystery. Dahil noong Pebrero 1, 1966, tinapos ni Amang Iskopos ang second mystery. Ano ba ang second mystery? Ito kung tawagin ng mga Katoliko, ikalawang persona. Ano ba yung persona? Ang persona ay salitang Kastila, ang ibig sabihin ay tao sa wikang Tagalog. Ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay espiritu. Walang buto, walang laman. Verbo sa pasimula. At sa panahon ni Moises, siya nagpakilala sa pangalang Jehovah. J. Ay mayroon tayong matibay na pagtotoo na ang ating pinamulatan sa malaking simbahan ay nakikita niyo sa mga pintuan, sa altar, sa holy vestments, sa bintana, ay ang letra JHS na hindi natin alam ang kahulugan. Ngunit pagdating ng Espiritu Santo, tutulungan niya kayong maunawaan ang buong katotohanan, magwiwika siya ayon sa kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Ako'y nagsasalita bilang tao. At bilang tao, nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala. Huwag niyo isipin dahil kami ay lingkod ng Diyos ay hindi magkakasala. Para kung kami magkasala, hindi kayo mabigla. Diba? Huwag kayong mabibigla.
Bakit binibigay ni Amang Iskopos ang pagsubok? Upang makita sino ang susuway sa 11 batas panglinis. Katulad ng panahon ni Eva at Adan, sinabi ng Diyos kay Eva at Adan, huwag kayong kakain ng anumang bunga ng puno sa gitna ng halamanan ng Eden. Pag kumain kayo noon, mamamatay kayo. Nangyari ba? Nangyari ba ang sinabi ng Diyos? Yes. After 900 years, ilang taon si Eva, si Adan? 930 nang mamatay si Adan. Namatay. Kumain sumuway. Naunawaan niyo mga kapatid. Pero kung ang panahon ng Diyos ang kanyang ginamit, wala na ang tao. Wala na si Eva. Wala na si Adan. Paano dadami ang tao? Kaya ang ginamit ng Diyos panahon ng tao. Nang sabihin niya, pag kinain niyo ito, mamamatay kayo. Sinabi niyo yun ayon sa panahon ng tao. Dahil mahaba, mabagal ang panahon ng tao. Ang panahon ng Diyos ay mabilis. Ang isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa tao. Naunawaan niyo po. Kaya namatay ba? Yes. Ngunit, nang magkatawang tawang Diyos, binigyan pag-asa ang kanyang bayan. Ang sino mang sasampalataya, hindi na mamamatay. Bagkus magkakamit ng buhay na walang hanggan. Alin ang tinutukoy ni Jesus? Ang kaluluwa natin, hindi yung pisikal na katawan. Dahil ang sabi sa pasimula, nang likhain ng Diyos ang tao, yamang sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Amen? Kaya lahat tayo mamamatay. Sino ang gusto mong mamatay? Wala, di ba? Gusto natin mababuhay. Pag gusto natin mababuhay, kailangan ingatan mo ang iyong templo. Ang iyong katawan ay templo ng Diyos. Ang iyong physical na katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya huwag mo yang dudumihan. Huwag mo yang ipapahamak sapagkat ang nagdudulot ng kapahamakan sa kanyang templo nagkakasala sa Diyos. Dahil ang iyong templo ay templo ng Espiritu ng Diyos. At ngayon ay sumasabi ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi niya mga Iskopos, ilagay niyo sa aking templo ang 7 handog. Ang ginawa ng mga nauna, inilagay ang 7 handog ay sa santuwaryo. Yun daw ang templo ng Diyos. Hindi po, itinama ni Amang Iskopos sa akin sinabi, Anak Pilipos, hindi na naunawaan na ang 7 handog ay ilagay sa aking templo. Ang ginawa nila, gumawa pa ng 7 haligi at isinulat doon sa 7 bentang ang 7 handog. Hindi na naunawaan ang aking gustong ipahatid. Ang ibig kong ipaunawa, anak, ang 7 handog ay ilagay niyo sa inyong pagkatao, pagkat kayo ang aking templo. At kung nasa inyo ang aking handog, ang aking 7 espiritu, unawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral, pananampalataya. Iyan ang 7 espiritu ng Diyos nakasulat sa aklat ng Apokalipsis, kabanatang 4, talatang 5. Gusto niyo basahin ko pa? O nagtitiwala na kayo sinabi ko? Yung sinabi ko, galing sa kanya. Pero tiwala ako rin sa batang ito. No. Kaya naman, tandaan natin, ang sabi ni Jesus, mapalad ang naniwala ng walang nakita, kaysa naniwala ng may makita na lamang. Kaya mas mapalad kayo kung paniniwalaan nyo, sinabi ko. Kung kailangan pa na sundan nyo ang sabi ng mga pulang, kailangan nyo nakasulat. Pag walang nakasulat, kasinungalingan niya.
Antikristo yan. Turo ng mga bulaang guro, mga Antikristo. Kontra sa aral ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, mas mapalad ang naniwala ng walang nakita kaysa naniwala ng may makita na lamang. Kaya tandaan ninyo, mga minamahal na kapatid, kung kami nagwiwika sa inyo at masama ang aming sinasabi, sabihin niyo sa amin. Baka ito lang nag-i-interpret na yun ay masama. Dahil sa taong may malinis na puso, lahat ay malinis sa isipan. Dahil ang sabi sa aklat ng Tito, malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan sapagkat higit ng kabutihan ng kanyang puso. Ngunit sa masama, walang bagay na malinis sapagkat higit ng kasamaan ang kanyang puso. Kaya't malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Amen? Amen. Kaya, ilalagay niyo lagi, no one is perfect. Only God is the perfect one. Amen? Amen. I am not perfect. Sister Esmeralda is not perfect. Lahat kami rito, tayo nagkakamali. Lahat tayo rito nagkakasala. Naunawaan niyo mga kapatid, at kung ako ba ay magkasala sa inyong akala, ako ba'y hahatulan niyo? Ako ba'y hahamakin niyo? Ako ba'y pagtatawanan niyo? At lalabagin niyo ito? Gayong naging instrumento lang ako para makita kung kayo may talino o may pangunawa. Amen. Kaya tandaan ninyo, I am not perfect. Pwede ako magkamali. Walang hindi magkakamali dahil tayo tao. Nasa laman. Kaya habang tayo ay nasa laman, may aral ng Diyos. Ito'y para kontrolin ang laman. At pag kinontrol ang laman, batay sa batas ng Diyos, mapagiging ganap mo ang iyong espiritu na bigay ng Diyos. Gaano kaalab ang pag-ibig ng Diyos sa espiritu na ipinagkaloob sa inyo. Taas ang kamay ng walang espiritu. Taas ang kamay. Taas ang kamay ng lahat may espiritu. Oh, lahat kami. Ano ba yung espiritu? Sabi ng mga bulaang guro, iba raw yung espiritu sa kaluluwa. Iba raw yung soul sa espiritu. Sa wikang Griego o Latin, espiritu. Espiritu. Sa wikang Tagalog, kaluluwa. Sa wikang English, soul. Ang inyong bang soul, ang inyong bang kaluluwa mula sa Diyos o mula lamang sa Panginoong nasa kadiliman? O mula lamang sa sanlibutan ito? Naniniwala pa kayo mula sa Diyos ang inyong kaluluwa? Opo. Sagot naman ang mga buhay. Opo. Okay. Ang patay, hindi nasagot yan, patayin. Pero pagkabuhay, nasagot, di ba? Aloha. Nasaan ang sister mo? Naku, daanan mo, sister. Para hapusin ang pagmahal. Tandaan natin, mga minamahal na kapatid, ngayon, wala kayong masasabi sa akin dahil hindi ako kilala. At kung dumating ang araw at oras, ako naman ang gamitin niya amang panukot sa inyo, baka naman kayo hahatol agad. Baka naman kayo ay hahamang agad. Baka naman kayo pa ang unang-unang magmamarites sa akin. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Magmalasakitan kayo. Paano makakita ang pagmamalasakit? Kung ikaw mismo ang nagmamarites. Pag nagmalasakit, tikong ang bibig. Kung sino ang mali at sino ang tama, Diyos ang nakakaalam. Amen? Ang turo ni Amang Scotus, magbulag-bulagan,
magpipipihan, magbingi-bingihan sa mga bagay na inyong nakikita at narinig. Kung ito'y ipagkakasala ninyo, huwag nang pansinin. Amen. Ano yung papansinin? Yung mabuti ang pansinin mo. Pag masama, lalabag ka rito, huwag mo nang papansinin. Pero, pwede mong pansinin kung kaya mong dalhin ang dila mo sa tamang pananalita. Dahil sa pananampalatayang itinuro ng Panginoong Yesus, ang unang-una na dapat na idinadagdag. Kaya nga sa inyong pananampalataya, idagdag ang kabutihang asal. Amen? Sa kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman ang pagsusupil sa sarili. Sa pagsusupil sa sarili ang katatagan. Sa katatagan ang kabanalan. Sa kabanalan ng pagmamalasakit sa kapatid, at sa pagmamalasakit sa kapatid ang pag-ibig. Totoo ba ang iyong pag-ibig? Paano niyo malalamang totoo ang iyong pag-ibig? Ang tunay at wagas na pag-ibig kayang ibigay ang buhay dahil sa isang iniibig. Pagmamalasakit. Amen. Kaya, tandaan natin, mga minamahal na kapatid, dalawa lamang ang bayan na binabanggit sa Biblia. Bayang Israel at bayang Hentil. Iniwan ng Diyos ang bayang Israel at inibig ay ang bayang Hentil. At dito sa bayang Hentil, natagpuan ng Diyos ay ang pulo-pulo sa silanganan. At ang pulo-pulo sa silanganan, dito luluhalatiin ang pangalan ng Diyos ng Israel. Nakasulat sa aklat ni Isaiah chapter 24 verse 15. Luluhalatiin ang pangalan ng Diyos ng Israel sa pulo-pulo sa gitna ng dagat sa silanganan. Ang Pilipinas ay the most Christian country in the Far East Asia. At dito bumaba ang Espiritu Santo sa pangalawang pagkakataon. Matapos ang pagbaba niya doon sa panahon ng mga Hudyo, sa panahon ng mga apostoles, sa araw ng Pentecostes, tinupad ng Panginoon ang kanyang winika. Ako ay lilisan, sabi niya sa kanyang mga alagad, sapagkat kung hindi ko lilisan ang mga aliwa, hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako ay lilisan, siya'y susuguin ko sa inyo. Ako ay babalik. Ito baga ang Espiritu Santo na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nyo nakikita o hindi nakikilala man, ngunit makikilala nyo siya sapagkat siya ay suma sa inyo. Ngayon, sa second mystery, hindi natin nakilala ang Panginoon. Alam mo lamang yung pangalan, pero hindi mo siya nakilala. Dahil ang sabi sa kasulatan, 2:3 ng 1:1, nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Sinunod ba natin ang utos ng Panginoon? Hindi. Alam lang natin, Panginoon, Panginoon. Masinunod natin ay turo ng mga praile, prosesyon, nobena, karakol, fiesta, pasyon, ano pa? Santa Cruzan, na gusto ko. Naabay, may banda pa, musiko pa, at may kainan sa huli. Ang lahat ng iyan ay hindi turo ni Kristo. Yan ay turo ng mga paring Kastila, mga paring Kastila. Sa panahon ng ating mga kanunuan na hindi pa tayo tao, hindi pa tayo sinisilang sa mundo. Kaya, ang sabi sa aklat ng mga Ngaral, chapter 3, verse 1 and 11, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Verse 11, at iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Kaya, iba ang panahon ni Moises, iba ang panahon ni Abraham, iba ang panahon ni Jesus Christ, at iba rin ang ating panahon.
Sa panahon ni Jesus Christ, ginamit ay isang babae upang matupad ang hula ang propesiya ni Propeta Isaias na isang babae ang maglilihi at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawaging Emmanuel na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. At nakasama ng mga Hudyo ang Diyos sa katauhan ni Jesus na nagpakilalang ating Panginoon at tanging tagapagligtas. Sapagkat ang sabi sa Aklat ng Gawa, chapter 4, verse 12, kay Jesucristo lamang natin matatagpuan sang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, walang ibinigay na pangalan sa ikaliligtas ng tao, maliban sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Tanggap niyo yun? Tanggap niyo ba? Nakasulat eh. Sabi mo, huwag niyo tanggapin. Nakasulat. Oh, totoo yan. Bakit may Scopus kayo? Saan galing yung Scopus? Paano niyo sasagutin yan? Nakasulat eh. Sa silong ng langit, walang ibinigay na pangalan sa ikaliligtas ng tao maliban sa pangalan ni Jesucristo. Bakit may Scopus? Ano yung sasagot mo? Brother, tinatanggap ko na ba siya mga Scopus? Tanggap ko na ba siya mga Scopus? Okay? Papaluan, tuturo ko sa inyo paano nyo sasagutin ng mga bula at mayayabang at mga sinungaling. Si Amang Scopus ay hindi tagapagligtas na dumating. Si Scopus ay hukom na dumating, hahatol sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Yes, si Jesus ang tagapagligtas. Si Scopus ang hukom na dumating. Sino mataas? Ang hukom o tagapagligtas? Mas mataas ang hukom. Sino si Jesus bilang tagapagligtas? Siya lamang ang ating counsel attorney. Ang supreme judge ay si Amang Scopus. Sa hukuman, andito si Amang Scopus, si Jesus kasama lang natin diyan sa upuan. Sino mas mataas? Sino mas mataas? Sumagot kayo, mga buhay na kayo. Si Amang Scopus ang mas mataas, bakit siya ay supreme judge na dumating. Hukom ng mga hukom. Ngunit, ang sabi ni Amang Scopus, kayo ngayon na sumasamba sa Espiritu katotohanan, dumadakila sa aking banal na pangalan, kayo ngayon ang gagampang Kristo. Hindi lang kayo ngayon ang gagampang Jesus. At kung tayo ang gagampang Kristo Jesus, sa huling panahon ito, nakasulat ba? Yes, maliwanag yung nakasulat sa 1 Juan chapter 4 verse 17. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ng araw ng paghuhukom. Naghuhukom na ba si Amang Scopus? Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ng araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y katulad ni Kristo habang nasa daigdig pang ito. Amen? Ano ba ang Kristo? Nagtitiis. Tanggap niyo bang magtiis? Dahil nasa pagtitiis ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nakasulat sa Aklat ng Hebreo chapter 10 verse 36. Kaya nga, huwag mawawala ng pananalig sa Diyos, verse 35. Chapter 10 verse 35. Kaya nga, huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Ano yung dakilang gantimpala? Ang sabi sa Revelation chapter 2 verse 17, kung may pandinig kayo, dinggin nyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Taas ang kamay ng mga iglesia ni Kristo. Taas. Hindi pa nataas yung iba, meaning hindi niyo pa naintindihan kung ano yung sabihin ng iglesia. Ang iglesia ay salitang Kastila, na ang ibig sabihin sa wikang Tagalog ay mananampalataya. Believers, or church sa wikang English. We are the church of God. We are iglesia ni Kristo. Lahat ng naniniwala kay Jesus, iglesia ni Kristo. Amen? Amen. Pero yung iglesia kay Manalo, walang kaligtasan. Sabi nila sila Maritan, no, walang kaligtasan. Dahil
ang hindi nananatili sa aral at turo ni Kristo, kundi ay nagdaragdag dito, ay hindi pinapanahanan ng Diyos. Ngunit ang nananatili sa aral at turo ni Kristo ay pinapanahanan ng Ama at ng Anak. Kaya lahat ng nag-iiga po, anti-Kristo, hindi magkakamit ng kaligtasan. Anti-Kristo, alaban ni Kristo, kaaway ni Kristo dahil nilalabag ang aral at turo ni Kristo Jesus. Kaya ang sino man lumabag na isa man, isa lang ang labagin mo sa aral at turo ng Panginoong Jesus, anti-Kristo ka na. Kaya lahat ng nag-iiga po, anti-Kristo. Kaya dito kay mga Scopus, walang ikapu. Sabi nga kanina ni Junior Minister Cuenca, pwede kayo magbigay ng 10%. Basta kusang taon. Diba? O huwag na 10%, 9%. Natasa ka sa 9, 10. I think kung ano lang gusto mo, 1%. O gusto mo, 0.001, okay lang. Nakaluwa niyo ibig sabihin mga kapatid. Kaya pagka dito ay meron dumating sa tahanan ito, nagsasabi, kayo po'y malilig, hindi kayo mananalig sa Panginoon. Kailangan lamang po huwag nanakawan ng Panginoon dahil ang utos ng Panginoon magbigay ng ikapo. Ang ikapo'y turo nga ng Diyos sa panahon ni Moises, ngunit hindi sa Kristiyano. Turo lamang yan sa mga Israelita. Israelita ba kayo? Hindi po. Tayo ay hentil na kung tawagin ng mga Hudyo na Israelita, tayo yung mga sinumpa. Ngunit tayo na mga sinumpa, sinasabi nilang mga walang Diyos. Ngayon, kapiling natin ay Diyos. Sila na may Diyos, iniwanan ng Diyos nila dahil tinakwil nila ang Panginoong Jesus. At dahil diyan, naghanap ng panibagong bayan si Jesus. At nasumpungan niya ay ang bayang hentil. At sa gitna ng bayang hentil, bumaba siya ay sa lahing Pilipino noong Pebrero 1, 1966 upang ang nangyari sa panahon ng mga apostol na nakasulat sa aklat ni Joel, sa wakas ng panahon ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, bata man o matanda, babae man o lalaki, pati sa mga alipin, ay inulit sa ating panahon. Inulit sa ating panahon. Nangyari ang pagbaba ng Espiritu Santo sa panahon ng mga Hudyo at mga apostoles noong first century ng taon ng Panginoon. Ngayon, nasa 20th century na tayo. Gaano pagkakaiba? Gaano ang years gap niya? Kaya tandaan niyo mga kapatid. Pero pinaniwalaan natin. Naniwala ba kayo kay Jesus? Opo. Lahat tayo naniwala, di ba? Pero mas sinunod natin ay praile kaysa kay Jesus. Kaya, Kristiyano tayo, masama ang asal, masama ang dilaw, masama ang mata, masama ang tainga, masama ang kamay, masama ang paa. Dapat bawat bahagi ng ating katawan bilang ito'y templo ng Espiritu Santo, dapat lahat ay may kabutihang asal. Hindi pwede na mabuti ang asal ng kamay, masama naman ang asal ng dila. Mabuti ang asal ng dila, ang sama naman ang asal ng tainga. Hindi pwede yun. Dahil ang banal na templo, dapat lahat ay banal. Hindi pwede may bahaging hindi banal at may bahaging banal. Dapat ang templo ng Espiritu Santo, lahat yan ay banal. At kung lahat tayo rito ay bahagi ng banal na katawan ni Kristo, dapat walang chismosa, walang marites, walang namumuhay ayon sa laman, walang mahilig sa lasingan, walang mahilig sa sugalan. Pwedeng minom, bakit ako nainom eh? Sabi nga ni Pablo kay Timoteo, uminom ka ng konting alak.
pagkat ito'y makasutulong sa iyong paninikmura. Ngayon, paano uminom ang tao? Hindi konti, laklak ang ginagawa. Patay kung patay. Nakalawa niya. At marami nang namatay. Cancer sa baga. Ano pa? Sa sobrang smoke, espiritu ng sigarilyo ang ginusto, hindi espiritu ng Diyos ang ginusto. Kaya namatay din sa baga. Namatay sa cancer sa baga, tuberculosis, TB. Yan. Kaya tandaan natin, hindi Diyos ang pumapatay. Ikaw sa sarili mo ang pumapatay sa buhay mo. Amen? Amen. Tapos, di ang sarap-sarap ng buhay mo dahil may pera ka. Lagi lasing araw-araw. Noon dumating na ang karamdaman, Diyos ko, bakit ba ako pinarurusahan? Just pa sinising. No? Ikaw ang nagparusa sa sarili mo, hindi Diyos. At sisisihin mo, Diyos. Oo. Magpasalamat ka sa Diyos kapag ka hindi mo na mabatay yung sakit, ay kunin ka. Meaning, hinango ka sa hirap at sakit. Dahil habang ikay gumaraing dahil sa sakit, na cancer. Huwag mo sisihin ng Diyos, kasalanan mo yan. Ngayon, gusto niyo pang dumating yan? Pagkatapos pagka ikay kinuha ng Diyos, sabihin, ay, makasalanan kaya kumuha ng Diyos. Ang Diyos ay hindi kumukuha ng isang kaluluwang makasalanan. Ang kinukuha ng Diyos na kaluluwa, yung napaging banal niya ang kanyang kaluluwa, nang maisilang niya ang kanyang sarili sa tubig at sa Espiritu. At kayong lahat ay nandirito, tumanggap kaya mga Scopus, you have all the chances para kayo ay may sumilang sa tubig at sa Espiritu. Pag hindi nyo naisilang ang inyong sarili sa tubig at sa Espiritu, hindi nyo makakamit ang buhay na walang hanggan. Katawang panglangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamaraan. Amen. Mahabaan na ba kayo? Haba na. Kaya nga ayaw kong tumayo eh. Pag ako tumayo ay hindi maampat ko eh. Tiisin nyo na lang. Dahil meron naman tayong pinag-aral eh. Pagtitiis. Amen? Ang pakikinig ba ay pagtitiis? Yes. Kaya tandaan natin, mga minamahal na kapatid, nagtitiis kayo ngayon para sa inyong kaluluwa. Noon, nagtiis kayo para sa inyong laman. Ngayon naman, ang pagtitiis na sinasabi namin ay para sa kaluluwa niyo, for your soul. Dahil kailangang maisilang niyo ang inyong sarili sa tubig at sa Espiritu. Walang sisilang na born again Christian sa second mystery na mga nag-iikapo. Walang sisilang dyan. Lahat yan ay fake na born again. Ang tunay na born again ay sisilang ay sa third mystery. Ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan ay ang pagtanggap sa pangalan ni Amang Iskopko, sa pangalan ng Espiritu Santo at pagsunod sa 11 batas panglinis. Bakit batas panglinis, hindi Biblia? Dahil makapal ang Biblia. Ang Old Testament, ganyang kakapal. Ang New Testament, ganyang kakapal. Hindi mo kayang basahin maghapon, aantukin ka. Pero ito, basahin mo at sundin mo. Nasunod mo na ang Old and New Testament. Yung 10 kautusan ni Moises, yung nainiwi sa dalawa, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Diyan nauwi ang buong utusan at ang turo ng mga propeta. Ngayon, isa lang ang utos ni Amang Iskopos, manatiling maamong. Sino ang tinawag na maamong kordero ng Diyos? Si Jesus. Si Jesus ang tinawag na maamong kordero ng Diyos. Paano ba po maging maamo? Para hindi kayo maligaw. Ang sabi niya mo, alisin ang kapalaluan. Alisin ang kataasan. Alisin ang kaharutan. Alisin ang karamutan. Alisin ang init ng ulo. Alisin ang itwit sa kapwa-tao. Manatiling maamo tulad ni Kristo Jesus. Huwag hatulan ng kapwa-tao, huwag hamakin ng kapwa-tao, huwag gagawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo, patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Isa pamuhay mo yan, nasunod mo na
ang aral ng kabanalan na kasulat sa New Testament. Susog to. Ito ay susog. Ito ay susog. Ano yung susog? Ano yung susog sa English? Amendment sa English. Amendment. Sa wikang Tagalog, susog. Yung bang mga batas natin sa konstitusyon sinususugan? Parang wala kang mababarangay election na eh. Wala pa rin kayong alam. Oh. Susog, amendment. Kaya may mga congressman tayo, may mga senador tayo, sila ang nagsususog sa mga batas na hindi naangkop sa panahon ito. At nagsususog sila batay sa panahon kung ano ang takbo ng panahon upang hindi mahirapan ang mamamayang Pilipino. Amen? Ngayon, walang pwedeng magsusog sa Old Testament, Ten Commandments of God at ang turo ng mga propeta, kundi ang Diyos din. Kaya ang isinusog, bagong tipan. Yan ang susog sa lumang tipan. At sa bagong tipan, ang isinusog pa rin ng Diyos sa ating panahon ay batas panglinis, kahulugan ng pangalan, at ang 7 Espiritu niya. Ito ang susog. Kaya nandito ang ating pagsamba sa Espiritu at katotohanan ay ang pagtawag sa pangalan ng Espiritu Santo at pagsasapamuhay ng batas panglinis upang linisin natin ang ating karamihan. Hindi ang Diyos ang maglilinis. Tayo ang maglilinis. Ito brutya. Ito ang sabon. Tayo. Gagawin pa tagalinis ng Diyos? Tayo ba kayo tagalinis natin ng Diyos? Hindi ha. Hukom? Paglilinisin mo hukom? No. Si Jesus okay pa. Dahil council attorney natin yun. Pero, si Amang Iskopo si hukom, hindi siya dumating para maging tagalinis natin. Tayo, nasasamba at tatanggap sa pangalan ng Espiritu Santo, ang siyang maglilinis ng ating mga kasalanan. Amen? Kaya tandaan, sa iyo mahal na kapatid, I'm so pleased na buhay kayo sa inyong pananampalataya. Baka may dumating na pagsugod, bigla kayo. Patay kayo. Huwag aalis. Magtanong, bakit po ganoon? Para ipaliwanag. Naunawaan niyo mga kapatid, taas ang kamay ng hindi nagkakasala. Taas ang kamay. O, aminado kayo, ha? Ako nagkakasala ko eh. No? Sister Esmeralda, hindi ka ba nagkakasala? Taas mo kamay mo. Tanda, lahat tayo nagkakasala. At kung magkasala ang isang kapatid, ang unang-unang gagawin, pagmamalasakit. Hindi pagmamarites. Naunawaan niyo mga kapatid? Doon makikita sino ang may pag-ibig. Lahat tayo may dungis. No? Yan dungis na yan. Huwag niyong dagdagan. Aalisin mo. Kapatid mo eh. Pagmamalasakitan. Kapatid mo eh. Kaya wala magmamalasakitan sa loob ng Ministeryo at Ilaw ni Amang Sundi. Tayo. Tayo ang magmamalasakitan. Amen. Dahil yan ang pag-ibig na itinuro ni Kristo Jesus. Siya nga ang Panginoon, pero patapos ang huling hapunan, ang banal na hapunan, hinugasan niya pa ang paa ng kanyang mga alagad. Iya'y patibay na patotoo na mismo ang Panginoon, siya pa ang kauna-unahang nagmalasakit sa kanyang mga alagad para ipakita ang halimbawa na marapat tularan. Amen. Gusto niyo ba ikwento paano nagsimula ang misteryo ng Espiritu Santo noong February 1, 1966? Gusto niyo po? Naikwento na ba kami? Nakapagkwento na ba? Paano nagsimula? Ikwento mo, Junior Minister. Paano nagsimula ang misteryo ng Espiritu Santo noong Pebrero 1,